conference. Whatever. Kahit mag-pre-trial pa kayo, sabi ko nga sa inyo, alam nyo kaya sila nangangalampag. Kasi gusto nyo lang ipamuka sa Senado na bilisan nyo. Kasi hindi nila nakuha yung forthwith eh. Yung niyayabang ng tutasen, walang forthwith. Diba? Tapos ngayon, kailangan daw sa June 15 may pre-trial. Maghintay na lang ho kayo. Pero kahit paikot-ikutin pa natin ang listahan, paikot-ikutin pa natin ang mga pangyayari, kapag hindi nakakuha ang kinakailangan 16 na boto sa Senado para makonvict si Vice President Sara Duterte, siya ay hindi tuluyan. Ano sabi dito? Siya ay tuluyan maabsuelto. Tandaan nyo kapag hindi nakakuha ng kinakailangan na 16 na boto sa Senado para makonvict si Vice President Sara, siya ay tuluyang maaabsuelto o sa English is acquitted. 60 million na pinamudmod ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015. Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Makabayan, mga bulok-bulok, ayan mga panggulo ng bansa. Imbis na kita mo, may pondo pa Oo, nanggugulo lang, nangangalampag lang sa kalsada, may pondo pa, binabudgetan pa. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bago tayo rumekta sa ating yung mga video, isang like, isang share At all goods sa tayo dyan. Andyan lang yung join button. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, kaya mag-comment lang kayo. Talagang efektibo talaga. Ang gustong-gusto nila talaga na pinagagawa para lang makakuha ng simpatya. Pero sabi nga ni Aling Ledesma, kahit ho kayo'y magngangaw-ngaw at mag-iiyak dyan, wala na ho makukuwang 16 na boto. Eto hindi ko alam kung ano yung punto. Mukhang stress na tato si ate. Si Aling Larga. Mukhang sa pistura pa lang parang nahihirapan na sila na talagang makuha ang kanilang mga minimiti. Kasi ang banat dito, kailangan daw sagutin ni BP Sara within 10 days at yung usapin patungkol sa kanyang impeachment. Wala naman hong problema, sasagutin na ho yan. Bakit ho nangunguna kayo? Sa pagsasalita, andyan naman yung mga abogado ni BP Sara. Wait, hindi pa ho natatapos ang maghapon. Bakit parang atat na atat kayo? Taranta na ba? Natataranta na ho ba? Kami ho'y nagtatanong lang. Pakinggan nga natin dito at mamaya, way back siguro mga 2024, 2025 video, meron kayo papakita sa iyo kung paano pagmumura-murahin nitong Bendalo, itong mga senador na ngayon na kanyang sinasamahan. Mamaya exciting ito. Pero dito muna tayo. Ale, birahe. Okay. Now, quite interestingly is, for example, the ICC has released a timeline before the actual trial of former President Rodrigo Duterte, and they don't allow for surprises. Diba? Nakita natin the presentation of evidence, even the narrowing out of the evidence, the submission of the list of those who will testify. It is so specific and each party can prepare. Dito naman sa impeachment, syempre, iba. Ate Pero Karen, ang tanong ko, wait lang yung mga sinabi nyo ata, mukhang sabi ni Judge Coronel, yung mga sinabi doon ay parang mga sobra-sobra ata. Kaya kami, naniniwala kami na yung judge ngayon, mayroong parang masasabi mong fair ang kanilang laban. Pero doon sa dating judge, chamber, ano ba yun? Yung pre-trial chamber, wala kaming inasahan doon kundi pambabatikos, panggigipit. Pero dito, sigurado tapos ang usapin. Magkakaroon ho, di umano. Ayun, November 30 ang unang trial. Pero sana, doon pa lang, matapos na ho ang umpisa. Ang umpisang pinaglalaban ng mga komunista ng bayan na mapakulong si Tatay Digong. Actually, wala pang conviction nangyari. Kinulong na nila. 'Di ba?
Sana matauhan itong mga bagong judges, yung interim maibigay na kay Tatay Digong. Are you allowed to give surprise witnesses? Are you allowed? What are you allowed and not allowed so far? Well, we are pushing for a pre-trial conference, Karen, which is akin to what you just mentioned about the ICC. We are supposed to submit our stipulation of facts, the list of witnesses to be presented, although we can make reservation with respect to those whom we cannot name yet. No, we can also do the marking of our voluminous exhibits, most especially with respect to the confidential fund, no, and unexplained wealth. No, the purpose of this actually is to simplify, shorten the trial so that all other concerns na pwede nang pag-usapan even before the presentation of evidence i-address na dito sa pre-trial Okay. conference. No? Oo. Mamadali sila, no? Paano? Hindi nila mapapakonvict si BP Sara eh. Kaya ngayon nangangalampag sila. Bakit? Sinabi na sa Senado na meron na ho sa July 6, abangan nyo na lang. Pero parang tila baga kinakabahan kayo, kailangan nyo pa magpa-press con at sabihin naman sa taong bayan na meron at madaliin. Kailangan madaliin na madaliin. Bakit? Takot na ho sila. Baka in a split up time, pag sinabi ng mga senador, na wala na ho tayong pagbobotohan dahil hindi kayo makakuha ng 16 vote, itong minority. Kahit to, sabi ko nga sa inyo, kahit to, wala si Senador Bato, wala si Senator Jinggoy, wala hong 16 na boto. Ano ba ang mangyayari? Halimbawa, wala yung 16 votes. Ano bang pwedeng mangyari? Kailangan maitanong natin yan sa mga magagaling ng mga abogado, hindi yung mga palpak. Tuloy. I heard from the media, it was actually Senator Erwin Tulfo who said that na may tentative date for pre-trial conference, which is June 15. And we heard also, I just don't know who is the senator, that July 6 will be the first trial date. Our Yes. problem, Karen, is to this date, wala pa kaming official notice, no? Wala pa kaming official information as to the dates. But then again, we continue on preparing. And with respect to your question, anong pwede at anong hindi, we're bound by the pre-trial order. Kung talagang magkakaroon ng pre-trial conference, whatever. Kahit mag-pre-trial pa kayo, sabi ko nga sa inyo, alam nyo kaya sila nangangalampag. Kasi gusto nyo lang ipamuka sa Senado na bilisan nyo. Kasi hindi nila nakuha yung forthwith eh. Yung niyayabang ng tutasen, walang forthwith. Diba? Tapos ngayon, kailangan daw sa June 15 may pre-trial. Maghintay na lang ho kayo. Pero kahit paikot-ikutin pa natin ang listahan, paikot-ikutin pa natin ang mga pangyayari, kapag hindi nakakuha ang kinakailangan 16 na boto sa Senado para makonvict si Vice President Sara Duterte, siya ay hindi tuluyan. Ano sabi dito? Siya ay tuluyan maabsuelto. Tandaan nyo kapag hindi nakakuha ng kinakailangan na 16 na boto sa Senado para makonvict si Vice President Sara, siya ay tuluyang maaabsuelto o sa English is acquitted sa kaso at mananatili sa kanyang pwesto bilang Vice President. Kaya ngayon, taing-tai itong mga Senado sa minority, yung mga senador sa minority, makuha ang leadership kasi nga, para magisa nila masyado at mapalitan nila at magawa nila kung ano yung mga plano nila. Ang proseso ay hantong sa mga sumusunod. Ano yan? Mananatili sa katungkulan, hindi siya matatanggal sa pwesto dahil ang 16 na boto o 2/3 ng 24 senador ang mandatoryong bilang para mapatunayang guilty siya sa kahit anong article of impeachment. Kahit yung 4 na article of impeachment nyo dyan, kung hindi ho kayo makakuha ng 16 na boto, wala hong acquitted at mananatili sa pwesto si BP Sara. Iyak! Iyak kayo ngayon. Ano?
acquittal kung siyam o higit pang senador ang boboto ng not guilty. O kung hindi makakabuo ng 16 na guilty, 16 na guilty votes ang mga nagkaakusa, ito ay automatikong magresulta sa kanyang pagka-absuelto. Iyak na naman! Aray ko. Tapos ang kwento, kaya sila naglalabasan na naman. Ang dami nila dyan ha, nagpapa-interview na naman ha. Oo. Ayan ay nasasabi sa saligang batas. Eto, imunidad sa susunod na taon. Ayon sa saligang batas, hindi na siya maaring sampahan ng panibagong impeachment complaint sa loob ng 1 taon matapos ang paglilitis. Kung siya ay ma-acquit at napatunayan at hindi makakuha ng 16 votes, 2027 na naman. Doon na naman na-atake yung mga dorobo na yan. Nakukuha nyo? Kaya ito mga naglalabasan at mga nagsasalita. Whatever we agree on during the pre-trial conference, isusulat yan ng impeachment court dun sa kung tawagin namin pre-trial order. That pre-trial order will be binding both to the prosecution and the defense. Pre-trial which pa kayo. therefore means we cannot deviate from what we listed down in the... Ito, bibigyan ko kayo ng isang tip ha. Punta kayo sa Google, i-search nyo, ano ba ang mangyayari kung hindi makakuha ng 16 vote sa impeachment ni BP Sara? Sasagutin kayo. Yan ho ang katotohanan. Di ba? Kung halimbawa magbibigay na naman sila ng mga maling impormasyon sa tao na hindi pwedeng ganun, kailangan ma-acquit, misleading yan mga yan. Di ba? Kahit magtanong kayo sa mga galing na abogado, sa mga judges, sa Supreme Court, kaya nila kinakalampag ngayon itong usapin na impeachment trial at minamadali at sinasabi kailangan sa June 15 ay may pre-trial. Para saan? Yan ang tanong, para saan? Para ipumukha nyo na kayo ay talagang galit na galit sa mga Duterte. Di natatapos yan. Pagdating ng 2027, babanat na naman yung mga yan. Hahanap na naman sila. Uulit na naman. Hanggat hindi na napapabagsak si BP Sara, hindi magsisitigil yung mga yan. trial brief during the So, conference. I'm curious, Representative, what exactly is happening right now in terms of what the impeachment court has ordered? Is it for the Vice President to respond? That's Ganun correct. ba? Anong state ngayon? Nasaan tayo ngayon? They issued a writ of summons, remember, to the respondent vice president to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Today is the last day for the filing of answer, no? Okay, today is the After- 10th day na. Yeah, Okay. that's correct. And after receipt of that answer, the prosecution is given opportunity also within a non-extendable period of 5 days to file a reply, no? And I already intimated to the team that upon receipt of the answer of the Vice President, we should be able to file our reply at least until Friday. Although the 5th day should be Monday kasi papatak siya ng Saturday. So under the rule, the next working day should Maghintay be the lang kayo kasi nagmamadali kasi kayo eh. Akala nyo naman tatakasan kayo ni BP Sara. Tapos na ho ang laban. Oo, finish na, ika nga. Bakit Kuya Goods? Hindi naman sila makakuha ng 16 votes eh. Saan sila kukuha ng 16 votes? Sige nga. Kahit hindi bumoto si Senator Bato, kahit hindi bumoto si Senator Jinggoy Estrada, sabihin natin 11 sila. Saan sila kukuha ng 5? Sige nga. Hindi, kaya nga sinasabi na kailangan natin mag-pre-trial, para lang makita, naggumana, para mapaumukan nila sa taong bayan na sila ay naging bida at naihatid nila sa Senado yung gusto lang ihatid. Pero pagdating dito sa Senado, talo sila. Iyak! Di ba? Iyak malala. Ngayon, balik tayo sa mga dating video kasi mayabang ito si Bendalo eh. Di ba? Yung kayabangan niya noon, noong panahon na talagang humihimod wetpack pa siya kay Tatay Digong, kung paano niya birahin itong mga kasama niyang senador. Ngayon, ay makikita mo kung paano siya balasahin ngayon sa mga video niya. Ma'am, ikaw
ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmod ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Ugo, ginamit ninyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Tigil 1 milyon yung mga gago, mga board member. Magpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Boss! Ngayon mo naman sabihin niya, nandyan na sa tabi mo si Virus. Pwede ba? Oo, kasi ngayon parang tila baga, wow, ang sweet, ha? Parang nababaktayo ka sa mga video mo, ha? Hindi lang yan isa, ha? O, ito pa. Sa balat ng lupa. Itong batas na ito walang silbi. Nakakatulong dito sa mga na may mga criminal instinct. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang iisip nung 15 anyos kang hinayupak ka. Pagawin na kwentuhan. Kung last day mo na sa mundo. Abangan ang aming... Paano natin yan? Paniniwalaan ka ba kaya? Noong unang panahon, masigasig kang mama. Lahat binibira. Nagsasalita pa ng hindi maganda. May pamumumu pa. Ngayon, ano ka? Back to you. Ito pa. Go, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal ha? Utang ina, puro ka. Satsat ka ng satsat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kapon kasi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis nun, ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist, kung hindi rapist, tulak ng droga, kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Ayaw ni Pangulong Duterte noon. Parang ngayon, nakikitaan namin na parang, wow, ibang klase na gagawa ng mga nasasanib sa mga... Pag nasanib ka pala, nag-iiba pala ang anyo mo, no? Nag-iiba rin ang ugali mo, no? Noong una, nasa taman landas ka na. Ano nangyari? Na-recruit ng ang ibang klase na ngayon. Nabali ang batas. Sir, good job ka ba? Mukhang mukhang last na termino na ata to. Hindi na ata to mananalo, sabi ni Ali Ledesma. Kasi sa mga pinapakita, kayang bumali ng batas. Yung mga, may mga flood control. Yung mga flood control daw eh. Ano daw yung sa flood control? Andito ba yun? Nako, kuya, boss, amo manager, senator. Pahayag ni Senator Soto, kaugnay sa Blue Ribbon. Ano kaya ito? Parang sinabi kasi ata dito, illegal daw yung subcommittee. Hindi ho illegal yan. Nagulat umano si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senator Tito Soto na illegal ang paggawa ng subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit ni SP Cayetano na hindi illegal ang pagbuo ng naturang komite kahit di dumaan sa plenaryo dahil nakasaad niya ito sa Senate rules. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Alam niyo bakit? Siyempre mapapahiya itong minority. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Kaya nila dinidelay at kailangan nilang bawiin ang leadership kasi
para hindi mapag-usapan ang flood control. Hindi ho pwede. Yan ho ang katakam-takam na inaasahan ng taong bayan eh. Kung sino yung mananagot. Kung may kasabwat ba dyan sa Senado, kasabwat ba yung ilang senador, bakit may cover-up na nangyayari. Actually, si Balulong ho ay nagsalita na. Di ba? Hindi lang ako. Sama-sama tayo. Oo. Ganon. Hindi ho lang siya. Kasi, ang tinuturo, sa ehekutibo. Ang tinuturo naman ng ehekutibo, ang kinakasuhan naman ng ombudsman, si Balulong. Ngayon, anong papel ng dalawa? Itong si Tuta saka ni Pinky. Bakit ayaw nga nilang ipatawag ito sa Blue Ribbon? Buti na lang, nagkaroon ng palitan ng liderato at nanalo ang Brave 13. Ngayon, itong SB 11 o yung Bulok 11, Bulok 11, nangangamba. Oo, talagang pilit nilang gustong angkinin na naman ang leadership. Kasi baka mamaya, kumanta si Martin, yari sila. Kasi baka mamaya o bukas, simula na ho yung investigasyon, kung hindi nila makukuha at masusungkit, at kung hindi sila mag-motion na naman na babakante ang lahat ng committee, for sure, tapos ang kwento. Lahat ng baho lalabas. Tandaan nyo, si Senador Marcoleta, hindi kayo tatantanan yan. Hindi kayo tatantanan. Di ba? Kusdi ni Senator Cayetano. Ito ang total na pag-usapan na itong Blue Ribbon. Kasi ang nangyayari ngayon, kailangan lumabas ang kwento kung sino talaga ang dorobo. Di ba? Yun lang naman ang gusto ng taong bayan eh. Kung ano yung pinagyayabang ng panggulo nila na kailangan may managot, dapat managot. Puro kasinungalingan. Bumuo ng ICI. Ano nangyari sa ICI? Walang nanagot. Yung mga nakasuhan na mga district engineer, ayun, absuelto kasi, naglabas ng pera eh. Diba? Sinorender yung pera. Magkanong pera yon? Ang tanong, nasaan na yun? Nagtatanong lang ho. At saka bukod doon, parang biglang nag-iba ang kwento, no? Parang magturo-turo lang, kailangan makasuhan si... nakukuha na natin ang punto. Bakit nakasuhan at nakulong si former Senator Revilla? Kasi ang mama, malakas ho sa Cavite yan. Dahil pwede siyang tumakbo sa mababang pwesto, pwede siyang mag-gobernador, o else, babalik siya sa pagkasenador, baka dinaan sa kwento. Kaya pinakulong di umano, sabi ni Aling Ledesma. Ito sama-sama, yung mga binanatan niya noon, ito kasama niya ngayon, magkakadikit pa sila. Huwag kayo magtitiwala, Oo. Huwag kayo magtitiwala sa isa't isa. Anong masasabi mo sa barkadahan sa Senate? Meron ba? Talaga bang may mga... Di ba, ikaw yung pinagmumura niyan? Di ba? Bobong abogado raw, sabi sa video. Di ba? Pinakabobong abogado raw. Naku, sino kaya pinatutungkulan ng pinakabobong abogado? Ngayon, magkakasama sila. Wow, friendship. Ano ba yan? Forever ba yan? Kakaibigan? Meron. Pero meron din yung mga makukulit. Kung last day mo na sa mundo. Para may ibig sabihin. Kaya nga, napakahirap. Meron pa ba kayong mga pinapangarap? Siguro one day mag-asawa. Ayun! Yung Wala naman. tanong kanina ko Yes. pa gusto ito. Nako. Mga ibang palamithiin ito sa buhay, ano? Alam mo yung mga ganyang bagay, hindi ho ginagawang kwela yan eh. Di ba? Yung mga ganyang usapin, hindi. Ang punto ko lang dito, dati, itong mama na ito, yung mama na yan, ayan, nasa Gedli, ano ba yan, jacket o coat? Yan na yung bumibira dito sa katabi niya nasa gitna. Siya ho yung talagang ibang talastas ng dila niyan, talagang mabagsik, mabalasik, kumbaga. Ngayon, kita nyo parang mga friendship forever na ata. Hindi kasi kung halimbawa ako, kung sa akin dati bumibira ka, bibirahin mo. Nung napunta sa kanilang mga alyado, parang magkakaibigin na kayo, parang wala nangyari, ano?
Anong magiging ano nyo yun? Parang para sa inyo, sa sarili nyo. Ako hindi ako magtitiwala. Hindi ko pagkakatiwalaan ito. Kasi binira na ako nito noon eh. Kayang-kaya akong birahin ngayon. Kita nyo, binali nga yung batas, di ba? Hindi, mapag-usapan lang. So, ano yung mga implikasyon yan? Eh, wala na. Hindi na pagkakatiwalaan. Eh, ngayon, ito, naku. Senate plenary session, June 1. Baka magkaroon na ho ng motion dito. At inaasahan ho, maya-maya siguro, baka meron daw warrant of arrest. Yan ang mahirap. Yung warrant of arrest ni Senator Jinggoy. Kasi yung isang kaso, nagka-bail na. Itong plunder, walang bail. So, isa na naman yan sa panggigipit. Naknang ka naman bugi naman, oh. Wala silang katigil-tigil, oh. Oh, si Clareng, may mga pahayaw na naman. Naku, Clareng! Wala ka talagang katigil-tigil, Clareng, ha? Ibang klase talaga yung mga... Oo, nakarinig ka lang na patungkol sa mga Duterte. Bumanat ka na naman. Ano naman kaya banat mo? 50 years na diplomatic relations. Ang Vietnam, Alis tayo dyan. umaga, Vietnam siya sabi mo. strategic. Wag dyan yun. Katanungan na. Pero ito ay paghahandaan. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes. At ito po ang kanyang sinabi na ano? tuloy-tuloy ang bayanihan sa Estero. Kasama dito ang paglinis ng drainage. Layan, panahon pa ni Tatay Digong yan. Si Tatay Digong ang nagsimula niyan. Ang kinin nyo na naman. Kung hindi mo po si Tatay Digong, noong panahon niya, walang mangyayaring ganyan. Si Tatay Digong ang nagpalinis niyan, pati yung mga sidewalk. Baka for your information lang. Ganyan kagaling. Hindi yung mga reactive. Proactive, reactive, pro-action, reaction. Aray ko. Hoy! Gising, Pilipinas! Wala na talagang patutunguhan. Tinyo, hinamon si BP Sara sagutin ng mga issue. Ito na naman kayo. Puro naman kayo. Hamon-hamon. Ayaw nyo lang hintayin matapos yung hearing sa Senado. Tayin-tayi talaga kayo no? Kalampag dito, kalampag doon. Kita mo isa. Namumblema na lang paano lang makukonvict si BP Sara. Ang mangyayari niyan, ma-acquit si BP Sara. Ganun lang yun. Sasagot daw siya, harapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue at wala nang iba pang tamang venue. Bakit ang ingay mo? Hayaan mo mga senador. Di ba? Wala ka namang papel eh. Di ba? Ang ingay mo kay BBM. Asan na yung pag-iingay mo? Noong nakaraan, ang ingay nito sa mali-malitang pera daw sa flood control. Ngayon, saan? Nakatuto ka naman kay BP Sara. Yun kay. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Actually, hindi ho to, wala hong distrito to. Ito ay nasasaling pusa lang. Hindi natin alam. Baka mamaya nahahokus-pokus ng magic. Mga milik-milik magic dyan. Pero, sa 2028, huwag nyo na iboto to. Panggulo lang naman ito dyan eh. Alam mo, manggogoyo, yung umbrella, makabayan, mga bulok-bulok. Ayan, mga panggulo ng bansa. Imbis na kita mo, may pondo. May pondo pa Oo, nanggugulo lang, nangangalampag lang sa kalsada, may pondo pa, binabudgetan pa. Kanambugi Nakakatawa kayo. Ibig sabihin, nanggugulo lang kayo, sinasahuran pa kayo. Nako, ito may usapin ata. Totoo ba nalilipat si Senator Chis Escudero tsaka si Legarda? Tingnan natin mamaya. 'Di ba? Kasi kung yan ang gagawin ninyo, parang ginagago nyo ng taong bayan. Pupunta kayo sa majority, pilas babalik kayo sa minority. Isang malaking kalokohan. 'Di ba? Kung ito naman si Legarda, si Miss Lauren Legarda, kung lilipat man siya, panghawakan nyo na yung mga pinaglalaban ng anak nyo. 'Di ba? Kasi kung dalawa ang mapupunta, for sure, makukuha nila ang liderato. Makukuha na naman nila, maitatago na naman ang flood control issue. Wala naman, mangangamoy, tawag dito? Pagtatago. Kasi sila naman leader eh. 'Di ba? Sila ang may pangahawakang pamumuno. Kung sakali lang naman kasi nababalita na meron daw dalawang senador na lilipat na naman sa minority. Ayun na
Pangit na balita yung ganyan. Maayos na eh. Sisimulan na yung flood control investigation eh. Tapos ganito na naman. Parang back to zero na naman tayo, ganun. Ganun ba yun? Ganun ba gusto nyo? Wag ho, kasi mawawala na ho ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Kung sakasakali, mamaya masungkit nila ang liderato. Tapos na ang kwento. Wala nang Ligarda, wala nang Chis Escudero. Kung sakasakali lang ha, pero hindi pa natin binibigyang tuldok ito. Kasi nababalita lang ho eh. Yung picture gusto nyo pakita ko sa inyo. 2 senador daw eh. Wag naman. Kailangan nating manalo. Kailangan nating yung matuloy-tuloy yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Ikukulong na raw si Senator Jinggoy. Nako. Wag ho kayo mag-alala. Sanay na si Senator Jinggoy. Madalas ho yung ginagawa ng issue. Madalas ho yung ginagawa ng kwento. Dahil sa mga dorobo dyan. Noong una, dinawit siya ng mga kalaban kasi nga ang tatay niya ay Pangulo. Siya ay Senador. Dinawit siya. Diba? Pangalawa, ito yung nakatatlo na yan eh. Uncut video sa pag-aresto kay Tatay Digong. Nako. Paglinaw ng malabong tubig, tapos na ang laban. At doon sa mga nag-group effort, wait lang kayo. Darating din tayo dyan, yung pag-uusap na yan. Meron naman nagsasabi dito, baka mamaya mag-walkout daw sino ang minority pag hindi naman nakakuha at hindi gusto ang ginagawa ng majority. Malamang kaya nga nilang gawin yun eh. Mga iyakin kasi sila. Ayan kung umabot ka sa ating video. At syempre si Mang Banat, huwag nyo kakalimutan panoorin. Subaybayan nyo si Mang Banat. Siya ho ay may mga banat dito sa mga bumabanat kay Tatay Digong, kay BP Sara. Magaling ho ito, Mang Banat ito. Ayan yung ano niya, panoorin nyo. Ayaw din ng mga minority. Gusto nilang patalsikin ang mga Duterte dahil takot sila na pag nanalo itong mga Duterte, makukulong sila. Diba? Hindi nyo kasi kaya ang mga Duterte, kaya pinagtutulungan nyo sila. Yan Yan si Mang Banat. Kaya subscribe nyo na. At akin naman paglalambing, like, share nyo yung video natin. At syempre, yung shoutout segment natin. Ayan, kay Sir, kay Ma'am Raffles Jani ng Kuwait. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Michael Eustaquio, yan Nabota City. Shoutout po. Toriana, shoutout po sa inyo. Arceli Cruz, shoutout po. Mark Anthony Pareño, shoutout po. Catherine Perez, shoutout po sa inyo. Helen Marino, shoutout po. Willie Deyuna, shoutout po sa inyo. At Maria Belinda Cabriana, shoutout po. At Bios Josephine, shoutout po sa inyo. Jose Carpis, Carps, shoutout po. Alexander Pine, shoutout po. Hermani C. Montero, shoutout po sa inyo. Nilia Espinille, shoutout po. Elmer Rang, shoutout po. Ma'am Nigris, shoutout po sa inyo. Ayun, nagising siya, 3 a.m. daw. Shoutout po sa inyo, Mama. Alberto Gabriel, shoutout po. Raquel Velez, shoutout po. Corsinio Horserada, shoutout po. Ani Carondoy, shoutout po sa inyo. Jocelyn Cazol, shoutout po. Flor de Lisa Diaz, shoutout po. Rodelio Loceno, shoutout po. Odi de la Cruz, shoutout po. Eles Pedro, shoutout po sa iyo. Artur Pascual, shoutout po. Earl Gray, shoutout po sa inyo. Third, Dynamention, shoutout po sa inyo. Arsenio Uy, shoutout po. TSMA Channel, shoutout po. Nestor Reserva, shoutout po. Mario Rizapa, shoutout po sa inyo. Roberto Bautista, shoutout po. Rogelio Leonigo, excuse me. Willie De Los Santos, shoutout po. Cresologo Yuson, shoutout po. Rosita Nua, shoutout po sa inyo. Ma'am Nanusan, shoutout po. Michael Eustaquio, Alberto Gabriel, shoutout po. Rosalie Angelica, Rose Lynn
Roslyn Alicia. Ayun, sorry. Shoutout po. Rusco Edusma. Shoutout po. Catherine Ramos. Shoutout po sa inyo. Josie Marie Cuestra. Shoutout po. Adoracion Condo. Shoutout po sa inyo. Merjubadski. Shoutout po. Bisa Alon Sabe. Shoutout po sa inyo. Rodino Marin. Shoutout po. Maria Celeste Garos. Shoutout po sa inyo. Arceline Cruz. Shoutout po. Daniela La Chica. Shoutout po. Marita Cabas. Shoutout po. Unica Lorea. Shoutout po. Willie De Los Santos. Shoutout po. Sixto Mogat Senior. Shoutout po sa inyo. Joshua Montoy. Shoutout po sa inyo. Sam Silongan. Shoutout po. Jim Crismundo. Shoutout po. Peter Vin. Shoutout po. Ayan, kung umabot kayo sa shoutout segment natin. Ayan, at kung di naman, mag-comment-comment po kayo. Damihan nyo kasi natatabunan po. Hanggang sa muli. Bye-bye!